channel. My name is RJ, your tarot card reader. Take what resonates and leave those not for others. Watch on your own risk. Hello, my dear! Hello, hello, hello! Magandang gabi po sa ating lahat. Kung hindi mo naman po gabi napapanood ang ating reading, ikaw po ay binabati ko ng magandang umaga, magandang tanghali, at magandang hapon. Ay, sabi ko sana magandang gabi. Magandang hapon, okay? Kasi by the time na ginagawa natin to gabi. So, good evening po. Pero hindi naman tayo pare-parehas ng time zone. So, 'di ba? So, my dear, ang gagawin natin ngayon is collective reading. Okay, tayo po ay magko-collective reading. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawa naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Ganon din po sa ating mga bagong subscribers. Ayan, hello my dear. Welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana yung mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Okay? Paliwanag ko lang na mabilisan, my dear. Ang highlight sa reading natin is yung ating mga alas, okay? So, Ace of Diamonds is sa money, Ace of Speed is sa mind, okay? Sa pag-iisip. Konektado din, my dear, ang Ace of Speed, my dear, sa mga psychological warfare, kulam, yung mga ganyan. So, diyan ko rin yung kinukuha. And then we have here the Ace of Hearts, which is may kinalaman sa love, relationship, okay? And the Ace of Flowers, which is may kinalaman naman sa mga action, okay? Like decision or may kinalaman sa travel, opportunities. Pwede din blockage, my dear, yung mga hindi pa nakaka-move on, okay? So, yun lang muna ang i-explain ko sa inyo kasi pag in-explain ko lahat, ay, sa bagay yun lang naman ang mga pinaka-importante talaga, yung mga aces lang naman talaga, okay? So, let's go na tayo, my dear. Start tayo sa 12 cards and then bababa tayo sa 6 cards and then magko-closing tayo ng 3 cards, okay? Let me see, my dear. Kanino pong energy ang masasagap natin ngayong gabi? Hoping na energy mo ito, my dear. Kung hindi mo naman energy ito, don't worry because nag-upload naman tayo every single day. Okay, we try our best na makapag-upload every single day, okay? Let's go na tayo. Cut na natin to into 3 and let's start our reading. We have here the Six of Cups, energy ng nakaraan, my dear. Past energy. Something. So, yung reading natin ngayon is umiikot sa nakaraan or konektado sa nakaraan. The Six of Swords. Okay. So, eto, my dear, energy to na may action naman. Ibig sabihin, nag-move forward naman. Pero may mga times na naaalala pa rin yung nakaraan. May mga times na napapaiyak pa rin. May mga times na napapa-stop pa rin and probably, maybe, napapatanong if bakit, 'di ba? Why? So, may movement pero hindi siya yung as in like totally na naka-move on talaga ng 100%. Meron pa ring may kirot pa rin. Okay? Kasi Six of Swords yung kasama. Okay. Let me see. We have here the Three of Wands. Question kung bakit hindi nag-work. Three of Wands is energy of like moving forward, okay? Next level, okay? So, actually, meron pa ako isa nakukuha dito, my dear. Kung kanino mang reading ito, tinatahak mo yung journey mo ngayon pagkatapos mong ma-disappoint sa isa pang journey.
kunyari sa relationship, hindi nag-work tong relationship na to. And then, as of this moment, may tinatahak ka na naman na panibagong relationship. Pero at the same time, nagtatanong ka, bakit hindi nag-work ito? So, hindi ko na sinasabing in a relationship ka na ulit ngayon, di ba? Pero there's a tendency na nag-i-entertain ka na ulit. Ibig sabihin, open ka na ulit for manliligaw or, di ba, admirer, whatever. Pero nagtatanong ka, my dear, kung bakit hindi nag-work yung connection ninyo ni ganito, ni ganyan. Bakit kaya? Ano nangyari? Bakit hindi siya nag-work? 'Di ba? Mayroon pa ring big question mark, okay? Pero hindi ka stuck. Nagmo-move forward ka, pero there's a certain energy na mabigat, okay? Ang hindi lang maganda dito kung sa relationship to, my dear, kasi hindi ka pa talaga 100% na heal. Ang mangyayari is kung sino man yung darating sa buhay mo, magiging panakip-butas siya. 'Di ba? Kasi hindi ka pa talaga 100% na heal. Okay? Hindi ka pa talaga as in 100% na okay. So, kawawa yung papalit doon sa ano, kasi possible na siya yung aani nung kasalanan nung isa. Siya lahat ang magpapasan nun. Kahit wala naman siyang alam dun sa relationship ninyong dalawa, okay? And pwede din 'tong mag-resonate, my dear, sa money and career. Possible na meron nangyaring hindi maganda sa money and career, and then kahit hindi ka pa 100% talaga na okay dun sa nangyari na yon, is eto ka na ulit, nagte-take ka na ulit ng next move para sa money and career, okay? Parang life must go on, ganon. Which is okay yon, maganda yon. Pero, 'di ba, hindi natin maiiwasan na there is a certain hangover from kung ano man yung sitwasyon na nangyari in the past, okay? Let me see. We have here the energy of the Seven of Wands. Ang Seven of Wands is konektado sa ipaglaban. So, posibleng relationship ang babagsakan nitong reading natin. Okay? So, baka nagtatanong ka, my dear, kung bakit hindi pinaglaban? Bakit hindi nag-work? Okay? Bakit hindi, kumbaga parang ako nilalaban ko naman yung relationship namin, bakit siya hindi niya inilaban yung relationship namin? Okay? Kasi alangan naman ipaglaban ka ng, 'di ba, ng amo mo sa kumpanya, 'di ba? Anong pakialam sa atin ng mga amo natin sa kumpanya, wala naman silang pakialam sa atin kung hindi, 'di ba, magdala lang tayo ng pera sa company. So, I think hindi talaga 'to magre-resonate doon, okay? Pero pwede, maliit na percentage lang. Pero mas nakukuha ko na magre-resonate 'to sa relationship. Mhm. Like the big question mark is bakit hindi nag-work, bakit hindi ako pinaglaban, bakit hindi man lang nag-try na ayusin kung ano yung dapat na ayusin. Okay. Let me see, my dear. The Ten of Sword. Okay. Ten of Sword is connected sa... Actually, ano tong Ten of Sword na to eh. Parang mabigat na energy. It's more on like giving up. Actually, yung energy, my dear, is like isinuko na lang talaga yung relationship. Okay? O yung kung ano man yung bagay na yon. And then ikaw na lang siguro yung kumakapit na ay okay, kaya pa to, mailalaban pa. And then yung kabila isinuko ka na. Okay, isinuko ka na like okay, give up ka na. Hindi ka na niya kayang ipaglaban pa. Okay. Tingnan natin. Okay, energy ng Taurus, Virgo, and Capricorn na lalaki. Okay. So, itong reading na to, my dear, is tumatakbo siya doon sa energy na binitawan ka ng isang Taurus, Virgo, and Capricorn na boy. Okay. So, sumuko siya, nilet go ka, binitawan ka niya, as in, binitawan ka niya, my dear. Okay? And nandun ka sa moment, my dear, na
Bakit? 'Di ba? You're asking question. We have here the energy of the Six of Pentacles. I think may kinalaman to sa usaping pinansyal. Giving, sharing, okay, whatever. May kinalaman sa pagbibigay. Energy ng fire sign na lalaki, Aries, Leo, and Sagittarius. So, dalawang element na tayo dito. Okay? And puro lalaki, my dear, yung energy. So, ibig sabihin, itong reading natin is tumatakbo siya doon sa energy na kung bakit sumuko si boy sa'yo? Bakit siya bumitaw? Bakit hindi niya pinaglaban yung relationship? Kasi kahit na nag-move on ka na, okay, may bigat pa rin. There's a certain question mark pa rin sa puso mo, sa isipan mo, my dear, kung bakit ganun yung naging outcome ng relationship. And so far, based on the energy, parang binibilang ng tao na to yung mga binibigay niya sa'yo. Kumbaga parang hindi galing talaga sa puso niya yung mga ginagawa niya para sa'yo. So, pag ganun kasi yung nangyayari at hindi siya nanggagaling sa puso, malaki ang chance, my dear, na mapagod talaga yung isang tao. Kasi ang nangyayari is parang napipilitan siya na magbigay, napipilitan siya makisama. In short, parang nakikipagplastikan siya sa'yo. Ganon. No? Kumbaga parang, sige, bibigay ko sa'yo to kasi asawa kita. Bibigay ko sa'yo to kasi jowa kita. Pero, hindi kasi siya galing sa heart. So, hindi siya maganda. Kaya makikitaan mo yung isang tao na parang mabigat na energy, mararamdaman mo sa kanya, my dear, na may mabigat na energy kasi hindi galing sa heart niya yung mga ginagawa niya. Kumbaga parang napipilitan lang siya, ganon. Okay? Let me see. We have here the energy of, wow, energy ng lalaki na naman. Talaga ba? Energy ng Gemini, Libra, and Aquarius. Halos lahat yata ng zodiac sign makaka-resonate dito Once again, yung reading natin is umiikot siya. Itong mga naglalabasan ng mga zodiac sign na to, ito yung nang iwan. Ito yung nang iwan, my dear, ha? At ikaw na nakikinig sa akin ngayon, ikaw yung iniwan. Mamaya kasi magkandagulo-gulo tayo dito, ha? Okay, so once again, meron na ditong energy ng Taurus, Virgo, and Capricorn, Aries, Leo, and Sagittarius, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay? Hindi siya sincere. Yung mga ginagawa niya, my dear, pakitang tao lang. We have here the energy of the Eight of Cups. Iniwanan ka nito. Yes, probably yung iba sa inyo is bigla na lang tong naglaho. Parang lang siya naging cold. 'Di ba? Naging malamig na lang siya. Naging cold na lang siya sa relationship. Kasi based dito dahil sa energy ng Six of Diamonds, yung mga ginagawa niya, my dear, is hindi totoo. O ibig sabihin like sasabihin mo sa akin, ang sweet-sweet naman yan nung una, lambing-lambing. Hindi yun totoo. Napipilitan lang siya. We have here the energy of the Ace of Speed. Okay, Ace of Speed is may kinalaman sa usapin ng mind. Okay. I think na marinate na, my dear, yung may mga pinaggagawa tong tao na to sa'yo. Okay, behind your back. Okay, may mga pinaggagawa tong tao na to, my dear, behind your back. Okay, tingnan natin. The Three of Pentacles. Okay. Ang Three of Pentacles is energy of collaboration. Iba yung hinahanap niya, my dear, sa buhay niya. Ang hinahanap niya is probably a business partner. Somebody na mag-e-effort. Ay, hindi ko lang sinasabing hindi ka nag-e-effort sa loob ng relationship, pero iba yung hinahanap niya sa loob ng relationship. Kasi this is energy of collaboration. So in short, ang dahilan kung bakit nalamig tong tao na to, kasi binibilang niya
na ako na lang lagi, ako na lang ang gumagastos, ako na lang yung ganito, ako na lang yung ganyan, ako na lang yung ganon, binibilang niya. Actually, my dear, based on the energy ng 12 cards na 'to, parang naghanap lang siya ng dahilan para iwan ka. Naghanap siya ng dahilan para iwan ka, my dear. Yung pagiging cold niya, hindi yun ano, hindi yun yung parang nanlamig na lang siya ng ano lang, biglaan na lang na nanlamig, naghanap talaga siya ng reason kung bakit siya kakalas, kung paano siya kakalas. Naghanap siya ng dahilan, my dear. Okay? So, I think kaya mabigat, my dear, pagdating sa'yo kasi everything is okay naman. Kumbaga parang okay naman lahat, wala namang problema, pero sa kanya hindi na pala okay. Naghahanap siya ng tao na siguro pwede din, paano ko sasabihin 'to? Naghahanap siya ng tao na parang meron ding trabaho or baka sabihin natin naghahanap siya ng tao na imbis na siya yung nagpro-provide, ikaw yung magpro-provide para sa kanya, parang gano'n. Naghahanap siya ng sugar daddy or sugar mommy, parang gano'n. So, parang anong nangyari, my dear, is yung mga ginagawa niya sa'yo nung una is para lang siya nagpapain. Para lang siya nagtapon siya ng isda para makahuli ng mas malaki pang isda, parang gano'n. Kaysa ulamin niya yung isda, ang ginawa niya, nilagay niya sa pamingwit, tinapon niya para makakuha pa siya ng malaking isda. Hindi gano'n yung nangyari. Ang nangyari is parang siya na lang. Kaya masasabi ko, my dear, na hindi talaga ikaw yung hinahanap niya. Hindi talaga ikaw yung tinitibok ng puso niya. Kumbaga parang minahal ka niya dahil meron lang siyang certain na gusto sa'yo. Ganon. Tapos nung nakuha niya na yung gusto niya, yun na, doon na siya nag-umpisa. Naghanap na lang talaga siya ng dahilan. Okay. Pero I'm so proud of you, ha, kasi hindi madali yung ganon. Hindi madali na parang tanggapin mo na lang na, ay okay, wala na kami, ganon. Tapos mag-move on ka. Yung iba nga dyan na-stress talaga, nadidepress talaga. Kasi hindi talaga alam Kumbaga parang, ano nangyari sa amin? Bakit nagkaganito, 'di ba? Okay naman kami. We have here the energy of the Four of Cups. This is a certain issue na parang hindi nawala-wala. Okay, so sinasabi lang dito, my dear, na may certain issue na hindi mawala-wala sa loob ng relationship. Okay, and I think parang grinab niya yon. We have here the energy of the Eight of Cups. Grinab niya yung issue. Nag-away lang kayo ng parang maliit lang, pwede namang ayusin, my dear, kasi meron tayong Six of Wands, Pwede naman siyang ayusin, pero hindi niya inayos. Ang ginawa niya, pinalaki niya yung gulo para sinadya niya talagang hiwalayan ka. Sinadya niya, my dear. Sinadya niya. Kasi ang pinaka nag-umpisa lang doon is yung parang, sabihin natin, ayokong sabihin na nahirapan ako ipaliwanag kasi ayokong pasamain tong reading na to. Gusto ko magandang reading Sabihin natin, my dear, hindi pa siya ready sa obligation. Hindi siya ready na magsustento, hindi siya ready sa pagiging, kasi puro jack yun Hindi pa siya ready na maging padre de pamilya. Hindi pa siya handa talaga, okay? So, sorry, my dear, kung medyo nag-iingat ako sa binibitawan ko na salita kasi ayoko naman siyang siraan. Ayoko sabihin, my dear, na ginamit ka lang talaga niya or ganito. Let us just say, hindi pa talaga siya handa. Or kung naghahanap man talaga siya ng partner, hindi masyadong naging maliwanag sa kanya yung partner dapat na hinahanap niya. 'Di ba? Dapat malinaw sa isipan mo kung ano yung partner talaga na hinahanap mo. Ay, gusto ko ng partner na di opisina, gusto ko ng partner na binibilan ako ng sapatos, gusto ko ng partner na binibilan ako ng motor. Yung dapat ganun Dapat umpisa pa lang, sa bagay, kung sasabihin niya sa'yo yun, hindi mo siya sasagutin, 'di ba? Hindi mo siya, 'di ba? Hindi mo siya sasagutin.
Gusto ko ng babae na siya na yung nagpo-provide, siya na yung nagtatrabaho, siya na lahat, nasa bahay na lang ako, gano'n, nakaupo na lang ako, 'di ba? Hindi hindi pa talaga siya ready, my dear. No, probably hindi pa siya to the point na puro Jack 'yon. Ang Jack, my dear, is a young energy. Mas okay sana kung king, eh, 'di ba? So, ang king kasi medyo matured na, 'di ba? Medyo ano na siya. So, probably baka hindi pa siya sawa sa pagiging binata o hindi pa talaga siya sawa sa buhay na walang walang iniintindi. Hindi pa siya sawa, hindi pa siya ready. Okay? We have here the energy of the Seven of Sword. Okay. My dear, may ginawa to. Alam mo, naghanap na lang my dear, paulit-ulit ko nare-receive. Ang daming ginawa ng tao na to. Una, nagbilang siya. Lahat ng ginagawa niya, binibilang niya. Lahat, nanunumbat, nagbibilang siya. Pangalawa, my dear, naghanap na lang to ng butas. Okay, yung pagiging malamig niya sa'yo, hindi yun aksidente. Sinadya niya yun. Sinadya niya yun, my dear, kasi may ginagawa na siya. May ginagawa na siya behind your back. Okay, may ginagawa na siya, may kinakausap na siya, may ini-entertain na siya behind your back. Okay? So naghanap lang siya talaga ng pag-aawayan ninyo. Alam mo, nakuha ko dito, pinalaki niya lang talaga yung gulo. Pinalaki niya lang yung eksena, yung issue. Okay. Nanlamig siya sa'yo, trigger ka niya, syempre, ikaw naman, mag-iisip ka, something, magagalit ka. It is more on parang fabricated yung nangyari. Kung sabihin natin, sige, teka lang, wait lang Okay, I'm back. Nag-charge ako, malolo battery na ako. Dami kasing ano eh. Dami kasing chika eh. Okay. So, nakukuha ko dito, my dear, na may something na nangyayari na. As in, may something na nangyayari na, my dear. Hindi pa talaga siya ready. Meron siyang ginagawa na behind. We have here the energy of the Ace of Wands. Nakaplano na, my dear. Nakaplano na talagang iiwanan ka niya. Nakaplano na. Hindi to sadya. Kaya nga nandun ka sa moment na, ano nangyari? Bakit biglang ganon? Nakaplano na. Ikaw, wala kang kaalam-alam, pero siya nakaplano na. Nakaplano na naiiwanan ka niya. Okay? We have here the energy of the King of Pentacles. Ay, the King of Wands. Okay? Energy ng fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Okay? Medyo ano din to. Pwede siyang bata, pwede siyang matanda. Okay? Pwede siyang bata, pwede siyang matanda. Kung matanda siya, posibleng baka isip bata lang talaga siya. Hindi pa talaga siya sanay. Okay? Hindi pa talaga siya ready talagang magkapamilya. Okay? Kaya ganon. Pero nakaplano to, my dear. Yung kanyang pag-alis ay nakaplano. Okay? Yung maliit na gulo, yung maliit na away, pinalaki niya. Yung panlalamig niya sa'yo, yung hindi niya pagchat-chat, yung hindi siya para mag-trigger, para magalit ka. And then syempre pag ikaw ay nag-umpisa ng gulo, magagalit ka, aawagin mo siya, magkakaroon siya ng pamamaraan para makalayas, makaalis. Sasabihin niya kasi, ay nagnanagger kasi asawa ko eh. Partner ko nagnanagger kaya iniwanan ko. Pero honestly, nakaplano lahat to, my dear. It's being planned. Ang dami niya nang ginagawa behind your back. Ang dami na nangyayari. And yeah, hindi pa siya ready. Hindi pa siya ready na mag-commit, hindi pa siya ready na makipagrelasyon talaga or magpamilya, okay? And naghahanap, iba yung hinahanap niya. Naghahanap siya ng tao na alam mo yun, gagawin siyang prinsipe. 'Di ba? King. Gagawin siyang king, gagawin siyang hari, 'di ba? Gagawin siyang hari, pagsisilbihan siya, gagawin niya lahat ng gusto niya, wala siyang naririnig na kahit ano, yung buhay binata ba? Buhay binata, walang iniintindi, walang ano. Nakaplano to, my dear, nakaplano lahat. Yung pag-alis, yung lahat, yung away, lahat nakaplano. Yung panlalamig. Okay. Hanap niya isang partner na pagsisilbihan siya.
Hindi partner hanap niya, kasambahay ang kailangan niya. Kasi ang kasambahay, babayaran mo lang yung monthly. 'Di ba? Hindi naman yan magtatanong, "Sir, saan ka pupunta? Sir, anong gagawin mo?" 'Di ba? Hindi naman yan magtatanong. Hindi asawa kailangan niya kasambahay. Uuwi siya kung anong oras siya, uuwi, 'di ba? Pag-uwi niya sa bahay, may naluto na, may pagkain na. Kasambahay ang kailangan, hindi asawa. Sabagay, pag kasambahay naman din, maglalabas din siya ng pera, 'di ba? Kasi syempre kailangan niya sahuran 'yun. Ang gusto niya mangyari, magbibigay sa kanya ng mga bagay na pangangailangan niya, yung nasa bahay na lang siya. Hala, ano kaya? Makahanap ba siya ng ganon? Parang ang hirap naman ng requirements nitong tao na to. Kahit ultimo bakla, mahirapan sa kanya, day. Ano yun? Nasa bahay ka lang, tapos pagsisilbihan mo, tapos, hala, maski ultimo bakla, hindi talaga magtatagal. The Seven of Wands. Last 3 cards tayo. The 3, may third party. May third party, my dear. The 3 of Cups, okay? Tuwing lalabas ang 3 of Hearts, sa usapin ng relationship, may third party automatic, okay? Yes, nakaplano to, my dear. Possible, this is a very defensive na card over here. Possible na ginawa niya lahat to para makasama ang kanyang, The 6 of Sword. Okay. And then, nag-move on na rin si Bayot. No? Nag-move on na rin si Kuya. Okay. Ayan, nag-move on na rin siya. Okay. Parehas na siguro kayo nag-move on. Okay. Pero, there's a certain kirot pa rin talaga. And, para sa iyo, my dear, na nanonood nito ngayon, I think you made a right decision. Okay. Kung ano man yung nangyari, kasi hindi mo deserve tong tao na to. Hindi mo deserve na maging, alam mo yun, serbedora, at saka maging mamasang, ano ba yun? Sugar mommy, 'di ba? Mamasang naman. Sugar mommy, whatever, 'di ba? Hindi ganoon. Hindi yung totoong love. Ang kailangan niya is like buhay binata pa talaga itong tao na to, no? Yung talaga siya, yung gagawin niya kung anong gusto niyang gawin, masakit sa masakit sa palotyam tube, ano ba yun? Sa esophagus, at saka sa ngalangala, at saka sa diaphragm, yung mga ganun. So, okay lang yan, my dear. 'Di ba? Tsaka, sabi ko nga sa iyo, may mga ginagawa naman na siya behind your back, talagang niloloko ka na talaga niya, harap-harapan ka na niya niloloko. So, pinalaki lang talaga niya yung gulo. Talagang sinadya niya talaga yung panlalamig, yung hindi pagme-message, yung hindi pag-I love you, yung tinanggal niya yung sweetness sa loob ng relationship. And then, kung ikaw man ang nagmumukhang nag-umpisa ng gulo na ninagger mo siya, inaway mo siya, lahat yun ay parte talaga lahat ng plano, my dear. Para ito nga, maghiwalay kayong dalawa at makasama niya kung sino man ang magawa niya, sabi natin magawa niya yung gusto niya. Okay, ganon. Okay? So, my dear, ito po ang nasagap natin na message, energy para sa gabing ito. Kagaya po ng lagi kong nasasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you po. Take care of yourself. Bye-bye.